Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Sumagot si Feng Lixue, ikaw hindi ka pinapayagang pumasok. Nagpumilit ang Third Royal Highness, noong huling beses na nagkita tayo, Sister Lixue, narinig ko ang tunog ng iyong pag-iyak. Hindi mo ako napansin noong panahong iyon, ngunit lubhang nag-alala ako sa iyo. Si Feng Lixue, na nag-struggle sa aggressive movement ng mga tentacles sa kanyang katawan, sinubukang tumugon, salamat, Your Highness, sa iyong pagmamalasakit. Ngunit ayos lang. Maaari ka nang bumalik ngayon. Tanong ng Third Royal Highness, Sister Lixue, bakit ka napaka-heavy ang paghinga? Sinabi ko sa iyo na ayos lang ako. Kailangan kong magpahinga, mangyaring bumalik ka na. CJ. Guro, mangyaring tumigil. Gaano katagal mo balak akong ibuli? Tapos na. Talaga bang na-detoxify niya ang lason? Lixue, masaya ang guro na nahanap mo ang Kangming Soul Sword para sa akin. Ngunit hindi gusto ng guro na isugal mo ang iyong buhay para sa kapakanan ng misyon. Tandaan, walang susunod na pagkakataon. Congratulations to the host for successfully spreading great love. Points earned, 9,000 points. Kasalukuyang points, 19,000 points. Na-unlock mo ang isang bagong chest, Diamond Chest. Nagkakahalaga ng 50,000 points. Kapag lumampas sa 100,000 ang iyong total points, mau-unlock mo ang Realms. Hindi ko inasahan na halos doblehin ang aking points sa pagtulong kay Lixue na mag-detoxify ng lason. Maaaring ang kanyang pagkamuhi sa akin ang pinakamalakas, kaya mas marami akong points na nakuha kapag nagpapahayag ako ng great love. Ngunit sino ang taong iyon sa labas ng pinto? Tinawag niyang Third Royal Highness si Lixue. Ito ay maaari lamang ang male protagonist ng ikalawang expansion pack na Battle for Dynasty's Fate, ang third prince ng Great Chu Dynasty, si Lin Mo. Mula sa simula ng expansion pack na ito, maaaring pumili ang mga player sa pagitan ng ruta ni Xiao Chen o ni Lin Mo. Ngunit sa orihinal na laro, ang contact sa pagitan ni Lin Mo at Lixue ay tiyak na hindi sa panahong ito. Mayroong malinaw na unpredictable na mga pagbabago sa orihinal na story plot. Ito ba ang legendary butterfly effect? Magkakaroon ba ng mga bagong plotlines na hindi kailanman nangyari sa orihinal na laro? Kahit ano, hindi pa nagpo-post ng anumang threat sa akin si Lin Mo. Ang pagsupres sa langgam na si Xiao Chen ang pangunahing bagay sa kamay. Ang Sect Master Selection Ceremony ay papalapit, oras na para bumisita sa Temple Master na yon. Tapos na. Tapos na. Dapat ko bang sabihin kay Lingin na ang huling kalooban ni Granda ay para sa akin na ikasal kay Bai Qingling? Magkasama naming ginawa ang Mirror Flower Seal at sumumpa na protektahan ang isa't isa magpakailanman. Kung talagang ikinasal ako kay Bai Qingling at naging asawa ng guro ni Lingin, gaano siya magagalit? Bai Qingling, talagang nararapat kang mamatay. Hindi, kailangan kong sabihin ang katotohanan kay Lingin at mag-isip ng plano ng magkasama. Mas matalino si Sister Lingin kaysa sa karaniwang tao, tiyak na makakahanap siya ng paraan. Sister Lingin, ano ang nangyari sa'yo? At ang gabing iyon sa blood storage, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pagod lang ako at nais kong magpahinga sa iyong kwarto ng kaunting panahon. Pag-usapan natin ito mamaya. Alright, pag-uusapan natin ito pagkatapos mong kahihiyan, ikaw ay isang kahihiyan, Tantay Lingin. Isipin mo na hayaan mong hawakan niya ang iyong katawan. Paano mo haharapin si Hongi mula ngayon? Nang yakapin ka niya ng mahigpit, malinaw na maaari mong piliing itigil ang iyong pulse upang protektahan ang iyong innocence. Bakit hindi mo? Napapamuhi kita ng sobra. At ang mas nakakatakot na bagay ay ang aking subconsciousness ay talagang sinusubukang i-reply ang sandali na niyakap ako. Habang mas sinusubukan kong hindi isipin ito, mas naaalala ng aking katawan ang bawat sensasyon ng sandaling iyon. Hongi, patawad. Hindi, mayroon pa akong isang huling pagkakataon. Tulungan si Hongi na maging Sect Master sa Sect Master Selection Ceremony. Lamang pagkatapos ay maaari kong hiramin ang kapangyarihan ng General Altar upang ganap na makalaya mula sa kanya. Sa Xiuluo Temple ng Kangming Sect, nagbuntong hininga si Ren Qianfan, ang Temple Master, habang naglalakad ng balisa pababa. Nais ng Old Ancestor na suportahan ko si Hongi sa panahon ng Great Sect Master Selection Ceremony. Sinabi niya. Nagpatuloy si Ren Qianfan, ngunit nais ni Menghu Daoist na makipag-alyansa sa akin at tulungan siyang kunin ang posisyon.
Lumapit siya sa kanyang asawang si Han Jinyang at nagtanong, "Aking asawa, ano ang dapat nating gawin?" Sumagot si Han Jinyang, "Ginawa mo na ang iyong desisyon, hindi ba?" Inamin ni Ren Qianfan. Sa totoo lang, mas inclined akong suportahan si Menghu Daoist ng Luocha Temple. Pagkatapos ng lahat, ang Luocha Temple ay handa at nakahanda. Ano sa palagay mo? Tugon ni Han Jinyang ng matalim, "Ano sa palagay ko? Sa palagay ko ay tanga at masama ka, isang tunay na basura sa gitna ng basura." Si Menghu Daoist ay walang awa, mayabang, at mapanil. Gagawin niya ang anumang bagay upang palawakin ang kanyang kapangyarihan. Sa palagay mo ba ay bibigyan kanya ng bahagi ng kanyang tagumpay sa halip na lamunin ang Xiuluo Temple? Nag-concede si Ren Qianfan, "Napakatalino ng aking. Kaya ibig bang sabihin na dapat nating suportahan si Hongi? Bata pa siya, ngunit pamangkin ko naman siya. Dapat ba akong mag-abot ng kamay?" Bigla, sinipa ni Han Jinyang si Ren Qianfan gamit ang kanyang heels at sumigaw, "Tanga ka." Bumagsak siya, at sinabi ni Han Jinyang, "Sa magulong sitwasyong ito, dapat nating gawing neutral ang Xiuluo Temple at hayaan ang lahat na subukang manalo sa atin. Itanim mo sa iyong isip ang pariralang ito, mas malaki ang alon, mas mahalaga ang isda." Sinabi ni Ren Qianfan, naintindihan ko, ngunit kung makikialam si Bai Qingling ng Yuluo Temple, hindi ba magiging uncontrollable ang sitwasyon?" Sumagot si Han Jinyang, "Hindi niya gagawin yon. Hindi mo siya nauunawaan. Ang isang tanga na tulad mo ay hindi kailanman makakapag-isip kung gaano kahanga-hanga ang lalaking iyon. Ang hinahangad niya ay isang bagay na kahit ikaw o ako ay hindi kailanman maaaring hangarin. Ang mga mundane na bagay na ito ay hindi karapat-dapat sa kanyang. Sa kabaligtaran, ikaw ay isang basura na walang magagawa kahit na ang iyong asawa ay maghubad at tumayo sa harap mo." Sumang-ayon si Ren Qianfan, "Tama nga, basura ako." Pinulot niya ang heels ni Han Jinyang, yumuko sa sahig, at sinabi, "Hindi ako karapat-dapat sa iyo." Bigla, may nagsabi sa labas, nag-uulat sa Temple Master, narito para sa isang pagbisita si Temple Master Bai ng Yuluo Temple. Sumigaw si Ren Qianfan, "Si Bai Qingling. Bakit siya hinahanap ako?" Sumagot ang tao sa labas, sabi ni Temple Master Bai na mayroon siyang isang napakahalagang bagay na pag-uusapan kay Madam at humihingi ng iyong tulong na magbantay sa labas at huwag hayaan na marinig ng mga outsiders ang mga detalye. Sumigaw si Ren Qianfan, "Ano?" Inilabas niya ang kanyang espada at sinabi, "Hinihiling sa akin na magbantay habang pumapasok sa aking teritoryo. Napakalaki naman. Kung talagang maglakas loob si Bai Qingling na pumasok, hindi magtatapos ng maayos para sa." Bigla, tiningnan ni Ren Qianfan si Han Jinyang na nagsabi, "Pumasok na siya." Bumukas ang pinto ng may matinding dark aura at kumikislap ang mga mata ni Bai Qingling ng pula. Nagulat si Ren Qianfan at naisip, hindi ko siya nakita ng matagal, ngunit talagang mayroon siyang aura ng isang Demon Lord na tumitingin sa mundo. Hindi katakataka na hinahangaan siya ni Jinyang. Sumigaw siya, "Bai Qingling! Kailan ka pumasok? Bakit hindi ko man lang ito naramdaman?" Sinabi ni Han Jinyang, "Temple Master Bai, ang iyong Supreme Breath Concealing Technique ay talagang ang pinakamahusay na energy concealing technique sa mundo. Kahit na sa aming dalawang cultivation, hindi namin siya maramdaman." Sumagot si Bai Qingling, "Tulad ng inaasahan ni Jinyang, talagang knowledgeable ka at mas malakas kaysa sa isang tao." Nagulat si Han Jinyang, "Ikaw, ano ang tinawag mo sa akin?" Galit na sinabi ni Ren Qianfan, "Bastard. Paano ka naglakas loob na maging ganito babalaan ka ng taong ito na huwag masyadong mayabang. Nang ako ay nag-sweep across sa Eastern Lands upang maging enlightened sa pagiging Demon Lord, naka-crotchless pants ka pa." Tahimik na sinabi ni Bai Qingling, "Madam, mayroon ang taong itong isang bagay na pag-uusapan sa iyo. Maaari ba akong humiram ng isang bedroom upang mag-usap?" Nagalit si Ren Qianfan at sumigaw, "Bai Qingling! Ang iyong libingan ay nadigna." Bigla, sinampal ni Han Jinyang ang armrest, kumikislap ang kanyang aura. Sinabi niya, "Ikaw na, bastard. Gusto mo bang mamatay?" Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at sinipa si Ren Qianfan gamit ang kanyang heels, na itinapon siya sa labas, pagkatapos ay isinara ang pinto. Sinabi ni Bai Qingling, "Jinyang, bakit ka galit? Ang iyong asawa ay nag-aalala lamang na baka ikaw ay mabuli." Tugon ni Han Jinyang, "Sino ang humihiling na ang piraso ng basurang iyon ay maging nosy? Ngayon na walang nanggugulo sa atin, kapable ka na bang sabihin ang iyong, bakit ka pumunta sa aking Xiuluo Temple ng ganitong gabi?
Ngumiti si Bai Qingling habang lumalapit sa kanya si Han Jinyang. Sinabi ni Bai Qingling, dahil napaka-straightforward ni Madam, kaya diretsyo na ako sa punto. Sa Sect Master Selection Ceremony na kalahating buwan ang huli, kailangang tumayo si Madam sa aking panig. Habang lumalapit si Han Jinyang. At sinabi niya, bakit sa palagay mo ay pumayag ako sa iyong mga salita? Biglang inalis ni Bai Qingling ang sapatos ni Han Jinyang at sinabi, ibibigay ko kay Madam ang isang dahilan na hindi mo matatanggihan. Habang hinahawakan ni Bai Qingling ang perpektong paa ni Han Jinyang. Sinabi niya sa kanyang sarili, siya ano ang ginagawa niya. Habang siya ay natigilan sa gulat. Sinabi ni Bai Qingling sa kanyang sarili, bago pumunta rito, specifically akong nag-exchange ng E-Side Character Story Completion Card sa item store para sa 2,000. Ang paggamit ng card na ito ay magpapahintulot sa akin na malaman ang hidden background sa likod ng isang tiyak na side character na hindi inihahayag ng main plot. Sinabi ng isang system notification, points used, 2,000. Kasalukuyang points, 1,700. Sinabi ni Han Jinyang sa kanyang sarili, hindi ako isang demonyo, ngunit sino ang nagsabi sa kapalaran na bigyan ka ng ganitong background? Sinabi ni Bai Qingling, Madam, ayaw mong mawalan ng iyong asawa ng kanyang title bilang Temple Master, tama ba? Habang inilalagay ni Bai Qingling pabalik ang sapatos ni Han Jinyang. Sinabi ni Han Jinyang, Temple Master Bai, lumalampas ka na sa linya. Sinabi ni Bai Qingling, mayroon akong isang mas outrageous na kwento na nais kong sabihin sa'yo. Sinabi ni Bai Qingling sa kanyang sarili, ang main character sa kwento ay tinatawag na Yun Jainer. 20 taon na ang nakalilipas, ang family head ng pamilyang yun ay nagkamali at pinatay si Emperor Yuan Tai ng Great Zhou Dynasty. Maliban kay Yun Jainer, 300 na miyembro ng pamilyang yun ay Sa panahong iyon, nais ng Holy Son ng Hihuan sect na si Jitaimi ang kanyang Divine Phoenix True Spirit Body. Pinayagan niya ang Hihuan sect na tanggapin si Yun Jainer bilang Holy Daughter, ngunit sa katotohanan, nais niyang alagaan siya tulad ng isang tripod furnace. Sinabi ni Bai Qingling, hindi inaasahan, nagawa ni Yun Jainer na agawin ang kanyang tanging oportunidad na makatakas. Habang tumatakas, nakilala niya ang isang expert mula sa demonic path, si Ren Qianfan. Bagamat ang persistent harassment ni Ren Qianfan kay Yun Jainer ay nakakadiri, at bagamat si Ren Qianfan ay isang eunuch, para sa kapakanan ng pag-alis kay Jitaimi, ikinasal si Yun Jainer sa kanya at naging isang virgin wife. At sinasabi kong ang lihim ni Temple Master Ren ay aksidenteng nalaman ng lahat, at nawalan siya ng kanyang posisyon bilang Temple Master, at na-expel mula sa Kangming sect, sa palagay mo ano ang magiging reaksyon ni Jitaimi? Habang nagulat si Han Jinyang. Sinabi ni Han Jinyang, Temple Master Bai. Napaka-despicable. Sinabi ni Bai Qingling, mayroon bang anumang bagay sa mundo na hindi ko, si Demon Lord Qingling, gagawin? Madam, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin ngayon, hindi ba? Habang namumula si Han Jinyang. At itinaas niya ang kanyang binti upang sipain si Bai Qingling at sinabi, Bai Qingling. Napapamuhi kita. Biglang hinawakan ni Bai Qingling ang binti ni Han Jinyang. At sinabi niya, huwag mo akong sisihin. Kung gusto mong humanap ng sisihin, sisihin mo ang iyong wimpy na asawa. Habang mahigpit niyang hinahawakan si Han Jinyang. At sinubukan itulak ni Han Jinyang si Bai Qingling na sinasabi, bitawan mo ako. Bai Qingling, napaka-arogante mo. Hindi mo alam ang anumang bagay ang pagtakas mula sa Hihuan sect ay hindi ang tanging oportunidad na nagkaroon ako. Ang aking ibang oportunidad ay ikaw. Nagulat na sinabi ni Bai Qingling sa kanyang sarili, simula kailan nangyari yon? Bakit hindi ko maalala ang anumang bagay? Sinabi ni Bai Qingling, hindi ko alam kung ano ang sinasabi. Kung sa palagay mo ay may nagawa akong mali sa'yo, iyon ang iyong problema. Habang dahan-dahan niyang inilapag si Han Jinyang. Biglang lumapit si Han Jinyang kay Bai Qingling at passionate na hinalikan siya. Nagulat si Bai Qingling. Ilang segundo pagkatapos. Nag-catch ng breath sina Bai Qingling at Han Jinyang. Tumingin palayo si Han Jinyang na sinasabi, Bai Qingling, sa iyong unparalleled at invincible na buhay, napabigyan ka na ba ng isang babae? Naisip ni Bai Qingling si Saint Singer at sinabi hindi. Sinabi ni Han Jinyang, napakahusay, sa kasong iyon, hindi mo ako makakalimutan sa buong buhay mo. Ito ang iyong parusa para sa iyong pagkakalimot. At sinabi niya sa kanyang sarili nang hindi makapaniwala, Diyos ko. Ano ang sinasabi ko? Ako ay isang may asawang babae.
Sinabi ng isang system notification, "Congratulations to the host for successfully spreading great love." Sinabi ng isang system notification, "Points earned, 12,000. Kasalukuyang points, 20." Ngumiti si Bai Qingling at sinabi sa kanyang sarili, bagamat hindi pa rin ako sigurado sa logic sa likod ng points calculation, magpapatuloy na lang akong mag-accumulate ng points sa ganitong paraan. Upang harapin ang ultimate opponent na si Muxinlan, walang sobrang points. Sa bundok, nag-train si Ye Hongyi gamit ang kanyang espada. At sinabi niya, "Tiwalaan mo ako, Sister Lingyin. Hindi kita kailanman tatawagan. Ibibigay ko ang lahat upang makuha ang posisyon ng Sect Master, at tulungan kang makatakas mula sa demonyong iyon." Si Bai Qingling, ang masamang at bungkod na matandang lalaki, hindi ko siya pakakasalan kahit mamatay ako. Habang sinisipan niya ang pader ng devastating blow, pinalakpakan ni Bai Qingling ng dahan-dahan. Habang sinabi niya, tulad ng inaasahan ng pinaka-perpektong Ice Crystal Jade Holy Body ng pamilyang Ye, ang sword technique na ito ay karapat-dapat na papurihan. Nakakahinayang lang na ang ataking ito ay hindi mag-iwan ng scratch sa... Sinabi ni Ye Hongyi, ang level ng demonic power na ito ay tiyak na hindi mula sa isang karaniwang expert mula sa demonic path. Sinabi ni Bai Qingling gamit ang kanyang kumikislap na pulang mga mata, "Ikinagagalak kitang makilala, Hall Master Ye." Sinabi ni Ye Hongyi, "Temple Master Bai, bakit ka pumunta sa aking maliit na Black Moon Hall?" Sinabi ni Bai Qingling, "Hall Master Ye, gusto mo ba ang posisyon ng Sect Master?" Sinabi ni Ye Hongyi, "Ano ang ibig mong sabihin?" At naisip niya sa kanyang sarili, kahit ang isang taong mayabang na tulad ni Meng Hu Daoist ay hindi confident sa pagkuha ng upuan ng Sect Master. Ngunit ang taong ito ay sinabi ito ng casual. Para bang susuportahan niya ako at talunin ang iba sa sandaling magbukas ako ng bibig, sinabi ni Ye Hongyi, "Kailangang sagutin muna ni Temple Master Bai ang isang tanong ko. Si Grandfather nakipagkita ba sa iyo kamakailan ang Old Ancestor?" Sinabi ni Bai Qingling. Sinabi ni Ye Hongyi, "Sige, medyo naintindihan ko ang sitwasyon. Huwag kang mag-ilusyon. Hindi kita ang aking katawan at puso ay naipangako na sa ibang tao. Imposible tayo sa hindi bababasa. Sa ngayon." Sinabi ni Bai Qingling, "Sa palagay ba ni Hallmaster Ye na yon ang gusto ko? Wala akong pakialam sa mga titulo, kayamanan o itsura. Nawalan ka ng iyong mga magulang noong bata ka pa, at ang Old Ancestor ay walang oras na makasama ka. Ikaw ay nag-iisa na walang maaasahan. Ito ang nagpapaawa sa akin. Kaya, kung hindi maintindihan ni Hallmaster Ye, maging anak ko." Nagulat si Ye Hongyi sa panukala ni Bai Qingling at hinawakan ang kanyang kamay. Inimagine niya na buhatin siya ni Bai Qingling at naisip sa kanyang sarili, "Anak? Mula asawa hanggang ama? Gaano kakalaki ang pervert niya?" Sinabi ni Bai Qingling, "Hallmaster Ye, hindi ako nagbibiro." Ipinakita niya sa kanya ang isang singsing. Sinabi ni Ye Hongyi, "Ito talaga bang ibinigay ni Grandfather sa iyo ang Kangming Soul Ring? Dahil ito ang huling kalooban ni Grandfather, natural na hindi ako lalab. Formal na magkakampi na tayo ngayon. Kung aakyat ako sa posisyon ng Sect Master, hindi kita tratuhin ng masama." Sinabi ni Bai Qingling, "Hindi, gusto ko ang garantiya ni Hallmaster Ye ngayon na." Sinabi ni Ye Hongyi, "Temple Master Bai, gusto mo bang maging ama ko ng ganoon?" Sinabi ni Bai Qingling, "Godfather ito. Ang Kangming Sect ay madalas na tinatawag na Kangming Church ng mundo. Mayroong isang magandang kwento tungkol sa batang Sect Master na nirerespeto ang Godfather. Sa hinaharap, ikaw ang magiging Sect Master habang ako ang magiging iyong Godfather, at magkasama, ibabalik natin ang Kangming Sect sa dating kaluwalhatian." Sinabi ni Ye Hongyi, "Ngunit paano maaaring maging Godfather ang isang fiancé?" Sinabi ni Bai Qingling, "Hallmaster, nais makipagkita sa iyo ni Xiao Chen, ang direktang pinakamatandang disipulo ng Yingyi Temple." Naisip niya sa kanyang sarili, tama nga, dumating si Xiao Chen, tulad ng sa orihinal na laro. Buti na lamang nauna ako. Kung hindi, magsisimula ang langgam na ito ng romance route kay Ye Hongyi. Sinabi ni Ye Hongyi, "Xiao Chen." Ang lalaking pumasok sa main forum at naggulo. Sinabi ni Bai Qingling, "Hongyi, walang masama sa pagkikita sa kanya, tama ba? Pagkatapos ng lahat, kulang pa ang ating bagong relasyon ng isang formal na saksi." Naisip niya sa kanyang sarili, dahil nagawa ko na ang ganitong desisyon, susundin ko ito hanggang sa huli. Ilang minuto pagkatapos sa Kangming Sect, Black Moon Hall, naglakad pabalik-balik si Xiao Chen. Sinabi ni Ye Hongyi, "Xiao Chen."
Sabik na lumingon si Xiao Chen at sinabi, Hallmaster Yi. Sinabi ni Bai Qingling, hindi ba ito ang pinakamatandang disipulo ni Temple Master Hua? Anong coincidence? Magkasamang naglakad sina Bai Qingling at Ye Hongyi. Sinabi ni Xiao Chen, Bai Qingling. Bakit ikaw? Ano ang ginagawa mo? Mapagbiro na sinabi ni Bai Qingling, tulad ng nakikita mo, nagkakaroon ako ng isang friendly at intimate na diskusyon kasama si Hall. Sa ating relasyon, normal ang ganitong interaksyon, hindi ba? Malalim na nagmuan si Ye Hongyi at namula. Sinabi niya walang illogical tungkol dito eh. Hinawakan ni Bai Qingling ang kanyang baywang, at naisip niya sa kanyang sarili, nagsasalita ba siya bilang asawa o bilang ama? Bigla, nagulat si Xiao Chen at sinabi, ikaw ano ang relasyon ninyong dalawa? Kailan kayo eh? Biglang naging seryoso si Bai Qingling, kumikislap ang kanyang mga mata habang tinitingnan si Xiao Chen. Xiao Chen, may karapatan ka bang tanungin ako? Natakot si Xiao Chen at bumagsak sa lupa habang ang dark aura ni Bai Qingling ay tumakip sa buong lugar. Nagpatuloy si Bai Qingling, tungkol dito, naramdaman ko pa ring isang pagkawala na tanggapin lamang ang isang braso mula sa iyo. Huwag mo akong pilitin na humingi ng higit pa. Naisip ni Xiao Chen sa kanyang sarili, paano nangyari ito? Dapat napatay na si Bai Qingling sa aking mga kamay, kaya kailan siya biglang nauna sa ang aking mga kakayahan, ang aking kasikatan, at ang aking babae. Ang lahat na dapat sa akin ay nawala. Sa ngayon, para bang nabubuhay ako sa anino ng lalaking iyon. Dahan-dahang lumakad si Bai Qingling papunta kay Xiao Chen, at pagkatapos ay lumagpas sa kanya. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, tama nga, ang pagkawala ng player perspective ay katumbas ng pagkawala ng swerte ng isang protagonist. Bagamat ang mga pagbabago sa plot ay hindi sapat upang patayin ka kaagad, sa hinaharap, magpapatuloy akong durugin ang iyong kapalaran ng mas malupit. At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.